Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ngayon ay October 24, 2025, araw ng Biyernes. Basahin po natin ang ating mabuting balita ayon kay San Lucas, chapter 12, verse 54 hanggang 59. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi rin ni Jesus sa mga tao, "Kapag nakita ninyong makapal ang ulap sa kanluran, sinasabi ninyong uulan at gayon nga ang nangyayari. At kung umihip ang hanging timog, ay sinasabi ninyong iinit at nagkakagayon nga. Mga mapagpaimbabaw, marunong kayong bumasa ng palatandaan sa lupa't sa langit. Bakit hindi ninyo mabasa ang mga tanda ng kasalukuyang panahon? Bakit hindi ninyo mapagpasyahan kung alin ang matuwid? Kapag isinakdal ka sa hukuman, makipag-ayos ka sa nagsakdal habang may panahon. Baka kalad ka rin kanya sa hukuman at ibigay ka ng hukom sa tanod at ibilanggo ka naman nito. Sinasabi ko sa iyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang sentimo." Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Meron ditong binanggit na bakit hindi nyo malaman kung ano ang matuwid. Doon kasi sa unang pagbasa natin sa Romans. Ang Romans chapter 7 verse 18 hanggang 25. Dito ang sinasabi dito ay parang hindi niya maintindihan na gusto niyang gawin itong mga bagay na mabuti, pero hindi niya maintindihan ang kanyang sarili na ang ginagawa ay masama pa rin kahit ang ninanais niya ay mabuti. Kasi meron tayong minana, yung original sin, mula kay Adan at saka kay Eva. Namana natin tong original sin, at dahil doon meron tayong lagi tayong ang ating katawang lupa ay laging nandun sa makasalanang kondisyon. Kaya dito siguro sa nabasa natin ngayon, sinasabi ng Panginoon na bakit hindi ninyo malaman kung ano ang matuwid. Kasi dito ang mga tao, alam nila yung mga sign kung uulan ba o iinit. Pero hindi nila alam kung ano hindi nila mabasa ang tanda ng kasalukuyang panahon. Para sa akin, ang mensahe nitong sinasabi ditong tanda ng kasalukuyang panahon ay gusto ng Panginoon na siyasatin natin ang kasalukuyang condition o estado ng ating kaluluwa, o kaya ang ating puso, o kaya ang ating spiritual na buhay. Baga, inanyayahan niya tayo na mamuhay ng matuwid sa pamamagitan ng pagsisiyasat ng ating kaluluwa, kung tayo ba ay namumuhay ng matuwid o hindi. At kung tayo ay hindi namumuhay ng matuwid, tayo ay palaging humingi ng kapatawaran
sa pamagitan ng sakramento ng kumpisal. Kasi pag hindi tayo nagsisiyasat ng ating kaluluwa at lagi tayong gumagawa ng masama, tayo ay mabubulag kung ano yung tama at mawawala ang ating pananampalataya. At meron ditong itong kwento ng ating Panginoon na tungkol sa hukom. Kapag nagkukwento siya, hindi siya nagkukwento ng mga bagay na dito sa lupa. Ang ikinukwento niya ay yung mga spiritual na bagay, yung may mga kahulugang spiritual na bagay. Kaya ang sabi niya rito, makipagkasundo ka doon sa nagsakdal sa iyo. Dahil kung hindi, dadalhin ka niya sa hukuman. At kapag napatunayan kang mayroong pagkakasala, ikaw ay mabibilanggo at pagbabayaran mo hanggang sa huling sentimo. Mayroon palang estado ang ating kaluluwa na kapag tayo ay nagkasala at tayo ay namatay, mayroon pala tayong mapaglalagyan kung saan hindi tayo makakapunta ng diretso sa langit. Ito yung parang kulungan na pagbabayaran natin ang lahat bago pa man tayo mapunta sa langit. Kung anong estado ito ng ating kaluluwa na dapat nating pagbayaran dahil sa naging impact nito sa ibang tao. Itong mga maling ginawa natin ay nagkaroon ng impact sa buhay ng ibang tao. Ang ating Panginoon ay tinubos na tayo, napatawad tayo, pero yung mayroon tayong mga nagawa na nagkaroon ng impact sa buhay ng ibang tao, masamang impact. Kaya kapag tayo ay namatay at ang ating mga kasalanan ay tinatawag nating venial, hindi siya mortal, mayroon tayong kalalagyan na estado. Ito ay parang kulungan na tayo ay na ating pagbabayaran kung ano man yung naging pagkakasala natin. At makakaalis lang tayo dito sa kulungan na ito kapag nabayaran na natin lahat. Kaya magandang pag-isipan po ito natin. Kahit hindi ko man binabanggit kung ano ito. Pero meron na kayong idea na kapag namatay tayo at hindi tayo namuhay ng wasto at ang ating mga pagkakasala ay nagkaroon ng masamang impact sa ibang tao, meron tayong kalalagyan. Hindi tayo kaagad mapupunta sa langit. Ang kalalagyan natin ay magbabayad tayo hanggang sa huling sentimo. At pagkatapos nun ay mapupunta tayo sa ating Panginoon. Tayo ay tuluyang makakalaya at makakapiling ang ating Panginoon. Yun lamang po mga kapatid, nawa ay may naibahagi ako at may natutunan kayo sa araw na ito. Magkita-kita po tayong muli bukas. Pagpalain tayo lagi ng ating Panginoon. Amen.